So yun, good morning mga kamakina. For today's video, pajak muna tayo. So, feature ko tong aking 29er na hybrid mountain bike. Actually, pupunta tayo sa bike shop today. Mag-upgrade tayo ng group set. So, napag-isip-isipan ko na talaga ng masinsinan. Mag-upgrade ako ng Shimano Qs. So, nagtanong-tanong din ako sa community page ng Sarap Mag-Bike Shop, Sarap Mag-Bike Community. So, mukhang maganda naman yung mga responses. Saka first time ko talaga ngayon bumili ng buong group set. Kasi dati talaga pa isa-isa lang, minsan chapsa yung setup. So bale, feature ko lang tong bike ko. Tosic X-Force 2.0 to, ang base bike. Nabili ko to last year sa shop ni Master Ian Howe sa Sarap Mag-Bike Shop South. Tapos una ginawa ko dito kasi hybrid setup, since ang cycling discipline ko lang naman kalye, chill ride, long ride, ganun lang. So ngayon, ano ba mga parts nito? Yung group, yung derailleur nito saka yung shifter, L2A7. Naka-pair siya sa 10 speed na BG Sports cog. Tapos naka 1/5. Then stock ng brake nito MT200. Pero pinalitan ko yung rotors niya. Ginawa kong 2-3 meters. So medyo malaki yung rotors ito. Maganda ang braking power nito. Tapos nag-upgrade din ako ng hub, speed 1 na hub. Then ang gulong ko naka Gravel King SK. Then handlebar, nagpalit ako ng pang touring type, yung naka swept back. Yan, kita nyo naman. So nung una medyo itong bike ito natambak ko sa bahay kasi nagkakaroon ako ng problema dito sa heating. Nung una laging sumasakit yung kanang braso ko, hindi ko lang bakit. So talagang labas sa time na muti ko na nga ibenta to eh. Buti na lang hindi ko nabenta to. Kasi ngayon nung pinagtsagaan ko talagang i-adjust tong bike ko para sa katawan ko, kahit pa paano nakuha ko. So in-adjust ko yung angulo ng bar, yung height ng seat post, yung haba ng stem. Yan, napalitan ko lahat yan. Ngayon so far komportable na ako. Although ang problema ko lang pagka bagong gamit ko, let's say sa umaga mag-bike ako, sumasakit pa rin yung kanang braso ko, pero saglit lang mawawala na. So di ko alam kung siguro sanayan na lang yun. May mga iba pa pala akong bikes yung pang bike to work ko, ang gamit ko folding bike. Doon kung ano na ako doon, komportable na ako doon. Ito kasi ang plano ko dito pang long ride ko. So kung hindi ako makakagamit ng motorized bike, ito gagamitin ko. So yun nga isa reason ba't ba ako mag-upgrade ng Shimano Qs. Kasi nga ang reviews niya matibay. Although sabi nga nila mas mabigat daw to sa ibang group set. Yung design kasi ng Qs more for durability. So pasok sa lifestyle ko, pasok sa riding style ko pala, na pang long ride, pang araw-araw, yan. So hindi naman kasi ako magte-trails. So yun nga, kasi nga ang setup ko nito hybrid. So ngayon so far itong aking drivetrain okay naman. Maganda naman yung shifting niya. Medyo delayed lang pag bumababa ng gear. Yan, traffic light. Yan, nandito tayo sa sukat. Pupunta tayo sa BNF Bicycle Center. Doon tayo doon tayo bibili ng bagong group set, saka doon na tayo papakabit. So si BNF Bicycle Center kasi isa sa mga legit na nagdi-distribute ng original parts ng mga Shimano dito sa South. So kung taga South kayo, sakay rito, okay dito. Naka-affordable pa yung mga presyo. Grabe, ningal ako. Sana bukas patay tayo.
Yun lang. Sarado sila. November 2. Nga pala holiday. Masyado ako na-excite. Bale, balik tayo bukas. A few moments later. Okay, take 2. November 3, Friday. I'm sure bukas na yun kasi hindi naman holiday ngayon. Tara. Okay, sukat na uli. Oh, sana bukas. Nakakainis naman kung hindi. Ready na ako eh. Ay, ito, bisunog. At ayun na nga, bukas siya. Salamat. So ito yung BNF Bicycle Center. So paramihan ng mga benta nila rito, drinks. Kasi supplier din sila ng drinks eh. Ayan. Ito tayo. So marami dito drinks na mountain bike, may mga road bike, may mga folding bike din, tapos gravel bike yan. Yan, syempre hindi rin papahuli ang mga e-bike dito. Ang ating folding bike na e-bike, yung Trinx Spear. Tapos ito ang specs. Yan. Wala nga tao dito siya. Okay. Kagabi. Yan, may mga frames din sila. Mga iba't ibang parts. Excited eh. Sa bahay. Dito niya sa sinili yung talaga siya. Kasi pero yung lugar niya okay talaga. Kaya lang, wala na lang may magaling na oo, may set up sila. Yun na nga. Oh. Sila X-ray. Bale, si Sergio itong nasa right, siya yung may-ari ng BNF. So sinabi ko nga before, ano sila yung isa sa mga legit na distributor ng Shimano parts. So bago pa lang nilabas yung fuse, nagkaroon sila ng seminar sa mismo headquarters ng Shimano. At yun nga, tinuruan sila para magkabit. So ito nga, ginaguide ni Sergio, si Serjan, yung ating mekaniko, ano ba yung mga tamang pagkabit. Kanina, yung sa bottom bracket, maikli pala yung PV shell ng frame ko, so nagdagdag lang ng spacer. So yun lang. Other than that, so far smooth ang ang installation. Medyo maingay lang talaga dito kasi nasa sukat tayo eh. Pero anyway, ito na. So kinakabit na yung chain. So para sa awareness ng lahat, ang Shimano fuse
ang gamit nito link light ang cog, so dapat link light din ang chain. So yun ang sabi sa akin ni Sir John. So kung ever magpapalit ng chain later on, dapat link light lang din, kasi iba yung design ng cog nito versus sa mga naunang cog ng ibang groups at katulad sa mga Diore, sa mga Sera na Hyperglide. Ito daw link light, mas makapal, kaya yun nga yung advantage ng fuse. Mas matibay siya compared sa ibang group set. Ito hindi mo makakapag-work. Okay. Ayan si Tim, isa sa mga mamaw na nakakilala kong siklista. Ang pagbabalik. Ang pagbabalik ni Tim. Shoutout sa ex ko, putang ina ko. Itong si Tim yung pinagdadaanan eh. Yan. Kaya mapalik ko sa pagbabike. Ang palabas ang sama ng loob. Sabi nga ni Ian Howe, sarap magbike, tanggal lang yung problema. Yun tayo eh. Ayan. Sige, ito na yung mas matinding pagbabayad. Balik ako. Okay, first impressions. Smooth ang shifting. Yan ang napansin ko rito. Parang pag nag-downshift ako, agad wala siyang delay. Ganun din, pag nag-upshift, saka parang solid na solid yung feeling niya. Kasi yung shifter, mukhang maganda yung quality ng plastic, hindi basta-basta. So ngayon, pauwi tayo. Then bukas, subukan natin sa Repal. Pero I doubt it kung makakaahon naman kasi medyo malaki yung chainring nito, 42. Yung chainring, tapos yung pinakamalaki sa likod 48. So hindi ko alam. So pagpa-jack, nakakaramdam ako ng a few rough spots, pero feeling ko dahil kasi bago pa, siguro kailangan nito braking lang. Medyo hingal din ako kasi ang init, kaya good luck po ka sa Repal. Sana hindi masyado mainit. Yun lang. Siguro kailangan ko lang sanayin sarili ko kasi yung dating chainring ko 38, ngayon 42. So medyo may konting kabigatan, pero yun nga, sanayan na lang siguro. Kumbaga kailangan ko hanapin yung sweet spot para sa akin. A few moments later. So November 9. So nalay tayo ng 6 days kasi dapat November 4 akit sana ako ng Repal, kaso nagkaroon ng problema, hindi na ito nilakad ko. Then syempre Sunday may isa pa akong ginawang ride, and for the rest of the week medyo busy sa clinic. So ngayon nandito na tayo sa papuntang Marcos Mansion. So far yung smooth siya, yung aking smooth itong Shimano Fuse. Smooth pa jackan, smooth siya mag-shift. Overall, para sa akin sa isang siklistang hindi ganong kaetsayado,
okay siya. So pero kung mapapansin nyo yung takbo ko medyo mabagal lang kasi nga kino-conserve ko yung energy ko kasi akat kami ng Marcos ng Repal. So hindi ko na pinapwersa yung sarili ko ngayon dito sa baba. So chillax lang ako. So shoutout sa mga kasama ko, si Tim saka si BA. Nauna na. So ang plano ko, ihawan ko tong Repal. Tapos hanggang Oliswell, baka maghalo-halo kami doon. Then diretso pataas pa. Then punta kami ng Brewing View, yung kapihan doon sa may taas ng Tagaytay. Then pauwi through Aguinaldo. Pero ayahin ko itong mga to dumaan sa Shawarma Kimo. So shoutout sa iyo Jay Katigbak sa nirecommend mong shawarma dito sa may Tagaytay. So bale na to, pangalawang Repal ko to na pumadyak. Yung huling Repal ko gamit ko yung BMX. Okay, approaching Marcos Mansion, mag-gear down na ako. Yan. Okay. So yan. Remember, ang chainring ko 42, ang pinakamalaking kag sa likod 48. Yan natin. Ang bike ko 29. Medyo makunat siya. Feeling ko dun sa 2 km of pain tutukod ako for sure. Para sa akin kasi yung ideal ko na chainring 38, kaso good luck. So yun, ayon sa Marcos Mansion, tukod hindi kinaya. So the rest naman tukod talaga. So naano natin yung off-road after ng Marcos Mansion. Hingal dahil ang aking gearing hindi maganda. Nalimutan ko po magsuot ng helmet. Oh, tumahimik ka. Okay, so tanaw na ang Kambal Ahon. First, yung una sa Kambal. Kiring tayo. So skeptical ako kung maaahon ko to. Eh, naalala ko yung ahon dun sa BF Homes, parang ganito. Although mas mahaba ng konti yun. Pero nung naka 38 ako, kinaya ko yun eh. Kaya good luck ngayon sa akin, naka 42 ako na chainring. Okay, nalagpas ako na yung unang Kambal. Okay. Yung pangalawa, tutukod ako dito sigurado. Okay, pangalawang Kambal. Let's do this. Kung di kaya, tukod. Tao lang tayo, hindi tayo makina. Kahit makina nga, sumusuko dito eh. Hey. 1, 2, 1, 2. Nope. Tukod.
Ako ko lang kung kita sa camera, pero tanaw Metro Manila rito. So imagine nyo gano'ng kataas to. Ayan. Walk up shame. So alam na, it's either magantay ako ng 2x na Qs na separate yung crank saka FD saka shifter, or wag 1x pa rin ako, or tapos 38 yung chainring. Ang 42 masyadong malaki para sa rev valve. Sarap patag, okay siya. Sa ahon hindi okay. Kaya na yung dalawang kasama ko nag-aantay. Wala, olats tong gearing ko sa ahon. Umutla ka naman, Dok. Umutla ako. Umutla ako? Oo. Dito pa lang eh. Hihi. Paano kilala ka mo? Eh, tuloy lang ang laban. Dito na tayo sa statwa ng Apples Adventure Camp. So dito sa part ng after ng Cambalahon, rolling hills, so medyo kinakaya-kaya naman ng padjak. Although naka-ano na ako, naka low gear na talaga ako kasi ayoko naman pilitin. Ayoko pilitin sarili ko. Hirap na. Ayan, si BA, parang baliwala sa kanya yung ahon dito. Maganda rin kasi gearing, saka naka bike fit talaga siya. Tapos syempre, kondisyon ng katawan. Malabong maabot ko yung sunset dun sa cafe and sa Brew and View Cafe. No oras na, 5:05. Ay, 5:05. Tingnan natin kung kaya. Tukod. Ewan ko kita sa camera kung gano'ng katarik yan, pero matarik yan. Hindi na kinaya. Hindi ko kinaya. Yan. Ay, banda rito rin sumuko yung yung BMX ko. Actually nasunog yung clutch pagdating dito. Tapos after ata nito yung ginting, then after nun yung huling ahon na matindi. So yan, tanaw ka na yung I Love Ginting ES. Tapos konting recovery lang yan, then ahon ulit. Ay grabe. Yan na, so yung bahay na yan. Yan na yung marker na simula nung matinding ahon dito. Pero hindi ko pa tatagalin to. Ayun oh, grabe. Tingala. No way. Okay, okay. Susulitin. Tukod ulit. Naalala ko nung ginamit ko yung Turn Roger Rally ko rito.
Dito ako napatukod kasi umangat yung gulong ko nun. Tapos sobrang tarik. Nagkamali ako ng padjak na palakas. Kaya yun. Well, ngayon, wala. No choice. Hindi maganda ang gearing ko. Kaya tukod. Walk up chain. Dito rin pala bumigay yung ano ko, yung Moto BMX ko. Dito nasunog yung clutch. Kaya nagtulak din ako nun. Pero ang difference lang sa ngayon, magaan to tinutulak ko. Ayan. Ang bilis talaga na road bike. Ayun, tinutulak na nga lang niya. Naunahan pa ako. Grabe. First time ko inabutan ng gabi sa Repal. Ayop. So, nalagpas na tayo ng Oliswell. Sayang hindi ko nakuhanan. Pero shout out to you, Art of Perfecting Palm. Nandun siya kanina. Sayang hindi ko na videoan. Tapos ayun, konting kwentuhan lang. Kasama niya yung father niya. Umakit din ng Repal. Actually, kasabay ko siya kanina na naglalakad kami dun sa huling ahon. Grabe, hindi na talaga namin kinaya. So ito na yung huling stretch. Papunta na ng Bruin View. Yun lang talaga, na miss ko yung sunset. Saka ngayon foggy. So kailangan yung ilaw ko, nilakasan ko na lang konti para at least makita ako. Grabe. Fog, ahon. Pero malapit na tayo sa finish line. Diba? Ang sarap na lusong. Ay, salamat. So ito na, dito na tayo sa Bruin View. Kabilang yan, ayun, kita nyo yung nasa kaliwa. So tayo. Ay, sa wakas. Ah, fuck. Pinoy balut. Ayun. Sa wakas. Anong malamig niya dyan? Ay hindi, ano na lang, ice chocolate saka isang cinnamon waffle. So ito talaga yung pinuntahan natin. So yan. May ilaw ka ba? Harap. Yan. Kanina muntik ako sa may lang. May nadaanan akong bato. Kaya dahan-dahan lang talaga. Especially gabi. Ayan. So, hello guys, nandito po tayo sa Tagaytay. Sabi ng mga kasama ko ni Doc James, sama ako para makalimutan ko daw siya. Pero tangina, napapagod lang ako, hindi ko na nakakalimutan. Ay di pala yung Pam, nagkita ko yun sa Repal. See you again, bike demo. Sabi mo, talaga nararamdaman ko na yung last pag. Buti na lang yung pauwi, mahabang lusong. Pero syempre pagdating sa Imus, patag na yun. Pero siguro naman by the time nakapahinga na ako. So ito, rolling hills papuntang Rotonda galing Oliswell. So ito na, approaching
Ayun yung Tagaytay Rotonda. Nakakabanas lang yung false flag dun sa likod. Ayun, check namin kung open yung shawarma. Open siya. Sige, maka-diskarte. So ito, nalubat yung cam ko. Pero ito na. Yan, shawarma. Yan. Shout out, Jay Katigbak. Thank you sa video mo at nakita ko to. So yan, mga kasama ko, mga halimaw team. Ito si BA. Ano, 6 months muling long ride ko. Tapos ngayon naya nyo ako, Tagaytay Red Pal. Biglaan eh. Sabi nga namin eh, ride pang broken hearted eh, para makalimutan. Hindi naman ako nakamove on, napagod lang ako lalo. Yun lang. So ayan, nag-order na kami, tapos kain din. After nun, lusong na. Nga lang, hindi ko na makukuha kasi itong aking camera eh, nalobat na. So siguro mag-update na lang ako tungkol sa review ko dito sa Shimano Q's. Okay, awake na camera ko. Akala ko lobat na to. Sayang, di ko nakuha yung footage na palusong kami galing Tagaytay. Pero takot na, nandito pa rin kami sa Dasma. Medyo binabagalan ko lang yung lusong kasi unang-una gabi. Hindi ko kabisado ang mga lubak dito. Plus